morning. Sunday na naman. And we will have again our class. Ang klase natin ngayon ay tungkol sa Sola Escritura. Kung matapos natin, pupunta tayo doon sa Sola Fide. Okay? Natapos natin yung TULIP, yung TULIP. Total depravity. Ano pa yung isa? Unlimited atonement. Ano pa? N, limited atonement. Tapos I, irresistible grace. And P for perseverance of the saints. It could also be considered as, pwedeng ipalit ninyo yung priesthood of all believers. So yung TULIP na yan yung parang sinamarize kung ano yung pinaka-basic principle ng paniniwala natin. Actually, itong principle na ito ay ginawa ni John Calvin during the time ng Reformation para sa mga Protestants. Ngayon, tayo, ang nagiging problem natin ngayon, dahil lang sa hindi na natin alam yung roots natin, hindi na natin alam yung heritage natin, hindi natin alam na tayo pala ay nanggaling dun sa grupo na yun. So, ngayon, ang maganda kasi na ipapaliwanag sa inyo na kahit hindi tayo member ng Protestant group, naiintindihan nyo na ang pinagmulan pala nito ay doon sa mga grupo ng Protestante way back noong 15th century. At sabi ko nga, dahilan dito sa paniniwalang ito ng mga Protestants ay marami rin sa kanila ang mga namatay dahil sa kanilang pagtayo sa pananampalataya. Anyway, ngayon naman ang ating i-discuss ay yung core. Ano ba yung kanina yung TULIP ay yung pillars of our faith. Ngayon ito naman yung core. Ano yung pinaka-core ng kabuuan ng ating pananampalataya on the basis of the teachings of Protestantism din. Kasi sila rin yung gumawa niyan. Ang isa, ano yun? 5 yun eh. Ano yung 5? Meron kayong kopya dyan? Ano yung 5 na core natin yan? Sola Scriptura. Okay, una ay Sola Scriptura. Sola Scriptura. Anong ibig sabihin ng Sola Scriptura? Sola Scriptura. Bible or Scriptures alone. Bible alone. Sumunod? Sola Fide. Sola Fide. Anong ibig sabihin ng Sola Fide? Faith alone. Faith alone. Tapos? Sola Gratia. Sola Gratia. Ano yun? Grace alone. Ano pa? Solus Christus. Ano yung isa? Solus Christus. Parang ang hirap sabihin, di ba? Nakakapili ng dila. Ako nga rin, napipili sa natin. Pagkatapos ng Sola Fide ay Solus Christus. Ano? Christ alone. At yung huli ay Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Now, Latin ito. Ito ay mga salitang Latin dahil sabi nga natin during that time ng mga 15th century, ay mga Latin pa rin ang ginagamit. Pero pwede naman natin itong isali sa Tagalog o Ingles. At yun ang ating pag-aaralan. Kaya lang, para nga madaling matandaan, Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, tapos, ano pa yung ayun. So, ngayon, pag-aaralan muna natin yung Sola Scriptura. Itong kasing Sola Scriptura, pag sinabing Sola Scriptura or Scriptures alone, ibig sabihin meron katapat yan na hindi Scriptures alone. So, during that time, meron kasing dalawang katuruan. Dalawa. Yung mga Protestante noong araw ay nagtuturo na ang pananampalataya daw ay dapat bumatay lamang sa Biblia o sa Bible alone, sa Scriptures alone. Ibig sabihin, wala nang ibang kasama. Hindi mo pwedeng samahan ng iba. Pag sinabi ng Bible alone lang. Ito yung posisyon ng mga Protestante. Pero, yung Romano Katoliko, yung Roman Catholic Church, ang kanilang posisyon ay Scriptures plus tradition. Scriptures plus traditions. So, ibig sabihin, ang mga Roman Catholic hanggang sa ngayon, hindi sila sola Scriptura.
Ang Roman Catholic ay hindi sola scriptura dahil sila ay naniniwala na hindi sapat ang Biblia sa pananampalataya. Sa kanilang paniniwala, dapat daw pagsamahin ang Biblia at ang tradisyon at ang katuruan ng simbahan. So ito yung dito umiikot ang pananampalataya ng Roman Catholic, which is opposite ng paniniwala ng mga Protestant during that time. Kasi nga naniniwala na ang mga Protestante noong araw na dapat ang batayan ng pananampalataya ng tao ay sa Biblia lamang. Okay, diniscuss din natin kung ano yung Biblia, na meron pa kayong nare-remember. Ano yung Biblia? Katulad dito ng ano? Biblus. Katulad ano, sa natin hindi tulad ang Biblia ng tayo ginagana. Katulad dito ng isang CBA. Collective Bargaining Agreement. Bargaining Agreement kung ito ay sa kumpanya. Dahil ang collective bargaining agreement ito ay yung kasunduan sa pamamagitan ng employer at saka ng employee, at yung CBA doon nakasulat lahat ang mga panutulan. Ang Bible o ang scriptures katulad ng CBA. Doon lahat isinulat ng ating Panginoon kung ano yung mga bagay na gusto at ayaw niya para sa kanyang mga mananampalataya. Hindi ba? Pinag-aralan natin yan. So, dahilan sa ito lamang ang iniutos ng ating Panginoon. Wala ka namang makikita sa kasulatan o sa Biblia na dapat isama mo ang tradisyon at ang katuruan ng simbahan. Wala naman. Kundi ang itinuturo lamang ay ang sola scriptura. Kaya ito lang ang ating pinaniniwalaan. Okay. Ano ba ang halimbawa para maintindihan ninyo? Kasi lalo na yung mga kabataan ngayon. Hindi nyo kasi masyadong naintindihan at nalaman yung istorya ng araw. Kasi kami, inabutan pa namin na talagang very strong yung teachings ng Roman Catholicism. Kayo ngayon, wala na eh. Wala na. Ang alam nyo lang, Dota at saka ng ano eh. Ano yun? ML, yan na lang ang mga alam ninyo. Hindi nyo na alam kung ano yung mga nasa paligid ninyo. Okay. Sa Roman Catholic Church kasi, bukod sa Biblia na kung saan ay kanilang pinaniniwalaan, naniniwala din sila sa tradisyon at katuruan ng simbahan. When you say tradisyon, ano ang mga tradisyon na nalalaman nyo sa Roman Catholic? Festival. Ano yung mga tradisyon nila? Mga piyesta? Ano ba? Yung mga saints, ano yung sa mga ribulto, meron sila niyan. Sa tradisyon nila, kasama din yung paniniwala, yung conception, Immaculate Conception, na si Maria daw ay umakyat sa langit pagkatapos ay hindi rin nagkasala. Ano pa? Naniniwala din sila na ang infallibility of the Pope. Ibig sabihin, yung Papa sa Roma ay hindi po pwedeng magkamali. Ano? Infallible nga eh. At meron pa siya doon yung tinatawag na ex cathedra na kapag daw yung Pope o yung Papa sa Roma, ayon sa katuruan ng Romano Katoliko, pag daw sila yung umupo doon sa upuan ni Pedro, yun daw ay upuan ni Pedro na Apostol Pedro. Ewan ko kung paano sinong nagkarpintero itong upuan na yun. But anyway, yun ang katuruan nila Pag daw yung Papa sa Roma ay umupo doon sa upuan na yun, lahat daw ng salita na bibigkasin ng Papa sa Roma ay walang kamalian. Ex cathedra. Yun ang batas. Ngayon, yung mga Protestante, hindi sila naniniwala doon kasi sa katuruan ng Biblia, walang tao na po pwedeng magsalita ng walang kamalian sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. So kung ikay nagkasala, hindi ka po pwedeng maging perfecto. That is why meron silang opposite, meron silang pagkakaiba. At ito yung isa sa mga differences ng Roman Catholic and Protestant. Na ang mga Protestante ay hindi naniniwala na ang Papa sa Roma ay hindi maaaring magkamali kapag umupo doon sa upuan. Okay. Bukod pa doon sa katuruan nila na tinututulan, batay sa kasulatan na pinaniniwalaan ng mga Protestante, ay yung katuruan ng purgatorio. Okay? Ang mga Protestante, batay sa kanilang paniniwala sa Biblia, ay walang purgatorio, kundi ito'y dalawa lamang. Either ikaw ay pupunta sa langit o pupunta ka sa impyerno, batay sa itinuturo ng Biblia. Ngayon, bakit ang Roman Catholic ay naniniwala na may purgatorio? Bakit? Kasi
Ang Biblia ng Protestante at ang Biblia ng Katoliko, hindi pareho. Naintindihan niyo yun? Hindi pareho ang bilang ng Protestanteng Biblia at ang Biblia ng Romano Katoliko. Bakit? Yung Biblia ng Protestante, ilan ang bilang? 66. 6 na po at 6 lamang. Ilan sa lumang tipan? 37 ba? 27 po. Well, 37 ba? 39. 39. So kung 39 ang lumang tipan ng Protestanteng Biblia, ilan ang bagong tipan? 27. So lumalabas lamang na ang Biblia ng mga Protestante 6 na po at 6 lamang ang aklat. Sa Katoliko, ilan ang aklat? 70? Hindi. 66 plus 7. Ilan? 72. 70? 73. 72 lang na. 7. 66 plus 7. Okay, dapat 63 ano? But anyway, 72 ang aklat nila. I think 8 yung dagdag. 8. Okay, 8 yung dagdag. So, itong idinagdag na ito, ang tawag dito sa Roman Catholic ay Deuterocanonico. Okay, Deuterocanonico, ito yung additional na meron sila na kung saan ay hindi naman tinatanggap ng mga Protestant believers. So, this is the difference between the two. Doon sa 72 na yan, diyan sila humuhugot ng ibang katuruan sa tradisyon. Okay, that is why they could justify the teachings of their traditions on the basis of the Deuterocanonico. Ang problem lamang, if their teachings the Deuterocanonico, hindi naman ito tinatanggap ng mga Protestants. So, the Protestants now believe that the teachings of the Roman Catholic on the basis of tradition, it should not be included. Dapat hindi ito isama, sapagkat ito ay hindi kasama sa paniniwala doon sa 66 na aklat. Ngayon, pag tinignan natin, lahat ng mga nag-aaral, madami na kami nandito sa likuran. Okay, lahat ng reliyon o sekta ng reliyong Kristyanismo sa Pilipinas, lahat ng sekta, bukod sa Romano Katoliko, ilang bilang ang Biblia ang ginagamit nila? Iglesia ni Cristo, ilan ang number ng Biblia, ng libro na ginagamit nila? 66. 66 din po. Baptist, 66. Seventh-day Adventist, 66. Jehovah's Witnesses, 66. Si Kibuloy, 66. Si El Shaddai, 66. Sino pa? Mormon, 66. Ibig sabihin, Katoliko lang pala. Katoliko lamang ang gumagamit ng 72. Na itong maganda, itong pinakamaganda sa lahat. So nakita natin na nag-umpisa ng Biblia na 66 ay mga Protestante. Pero dadating yung sekta ng ibang reliyon, sekta ng Kristyanismo, sasabihin nila na ayon sa kasulatan, mali yung mga Protestante. Teka muna, saan mo ba kinuha yan? Hindi ba doon sa aklat ng Protestante na siyang gumawa ng 66 tapos sasabihin mo mali sila? Ano nangyari yun? Diba? So you have no authority to tell that the Protestants are wrong if you're using their own Bible. And no sect in the Philippines or in the world na gumagamit ng Biblia na 72 except the Roman Catholic. So ibig sabihin lahat ng sekta ng Kristyanismo sa mundo, ang basis ng kanilang paniniwala at pananampalataya ano? Biblia ng Protestante. Diba? Kasi 66 ang ginagamit nila. So, they have no right to say that the Protestants are wrong simply because they're using the Protestant Bible. Diba? Paano mo ako sasabihin mali ang ginagamit ko yung gamit ko? Diba? Simple lang ang logic. Okay. Therefore, mapapansin ninyo sa buong mundo, dalawa lang talaga ang nagtatalapatan. Either you are a Protestant or either you are a Catholic. Now, by definitions of the Catholic, if you are not a Catholic, you are a Protestant. Alam niyo ba yon? By definition ng Roman Catholic,
Kasi ang problema natin ngayon, marami sa ating henerasyon, wala nang alam pagdating sa Roman Catholicism, no? Hindi katulad namin mga nauna nung araw, talagang very rigid yan. Pero sa ngayon, kasi wala nang masyadong kamalayan. Ngayon, sa katuruan nila, the moment na hindi ka Roman Catholic, you are a Protestant. Ganon sila ka-bigat magdikta. Either kayo o kami. That is why, during the time ng 15th century hanggang 17th, 18th century, nagpapatay ng dalawa. 30 years na gera, 30-year war. Huguenots and Albigenses, by the thousands kung patayin sila ng Roman Catholic because they are Protestants. Si Bloody Mary, grabe, 30,000 in one day. Iuhulog sa bangin ng mga Protestante. And also, si King Charles V, ato niya miyata din sa scriptura. History mo na, para masulit ninyo yung kung ano yung scriptures niyan, kung ano yung pinag-aaralan niyan, ano ba yung background niyan. Anyway, aside from Bloody Mary, marami pa, isa sa merong sabihin natin na very, very eager na ipangaral ang Roman Catholicism, si King Charles V. Sino si King Charles V? GMG. Please. GMG. GMG. Sino may mga cellphone? Hindi nyo alam yung GMG? Google lang gag. Google mo ganda. Ay, hindi ko alam. Actually, may iba yung dudunod dito. Pero gandahin na lang natin. King Charles V, tingnan nyo. Pero para huwag nyo sabihin ako'y nagsisinungaling. King Charles V, sino siya? Bilis. Charles. Alam niyo na yung GMG ha? Sabi ko GMG, tirahin na ako. Holy Roman Emperor and Archduke. Holy Roman Emperor. Okay. Meron din Holy Roman Empire. When you say Holy Roman Empire, ito yung imperyo ng Papa sa Roma. Pero ang Papa sa Roma, meron siyang kaharian. Ito, Holy Roman Empire, this is a spiritual empire. Pero, yung Pope, meron din siyang empire na physical. Sipin niyo yan? So, he was so powerful then. Because he is not only, the Pope was not only a leader of the spiritual empire, but he was also the leader, or still a leader of the spiritual empire. Yung Holy Roman Empire, ang emperor noon na itinalaga ng Pope ay si King Charles V. Now, sino si King Charles V? Holy Empire. Siya ang tatay ni King Philip II. Na kung saan ang pangalan ng Pilipinas ay galing. So nakita niyo? Si King Charles, in fact, si King Charles V ang nagpadala kay Ferdinand Magellan para ipakalat ang katuruan Romano-Katolisismo, aka Christianity. Okay? Aka Christianity. So, makikita ninyo kung bakit ang Pilipinas right now is dominantly Roman Catholic in spite ng 1898, ipinabalik na ito sa Protestant. Ano kasi ng 1898, dumating ang mga Amerikano, yung mga Amerikano Protestant. Pero hindi sinako ng mga Protestant yung kaisipan, ang puso ng mga Pilipino. Ang sinakop ng Protestante ay yung kanilang isip. That is why when the Protestant Christians, Americans noong 1898, dumating sa Pilipinas, ang kanilang binigyan ng importansya hindi religion, kundi education. Kaya naging civilized in terms of education, yung mga Protestanteng Kristiyano ang nagturo dito, lalo na yung mga Thomasites. Pumunta kayo doon sa norte, yung mga Igorot, kasi nag-concentrate din sila dyan. Tingnan nyo kung gano'n kang gagaling mag-Ingles. Ang nanay ko, hindi mataas nang sabihin natin, pero magaling mag-Ingles. Kasi yung kanilang background, yung mga Amerikano na nagturo dito, yung mga Thomasites. Though Protestant sila, hindi nila ini-enforce ang Protestantism sa mga Pilipino. Hindi nila inatake ang puso ng Pilipino, ang inatake nila isip. That is why we become educated. Public school was introduced by the Protestant Americans.
At tatandaan nyo palagi, if Protestantism always made your education. Education. Anong ginagawa ko? Educating you. Because this is the forte ng mga Protestants. Okay? So, nakita natin dito na mayroong pagkakaiba dalawa. Traditions, Bible and traditions, and then Bible alone. Sola Scriptura. That is why tayo, hindi tayo lumalabas sa pananampalataya kung ano man ang nakasulat sa Biblia. Pero ulit, ang karamihan sa mga Kristiyano ngayon, dahilan sa hindi nila alam ang kanilang kasaysayan, hindi nila alam ang kanilang kultura, pagdating ng araw ng Pasko, namapasko rin. Pag araw ng Pasko, meron tayong show. Alam niyo ba na sa Amerika noong araw, walang hindi nagse-celebrate ng Christmas? Walang Christmas. Because we know that Christmas is not really true. Hindi totoo yan. Because, tingnan ninyo ha, ito kasi nakasama doon sa tradisyon ng Roman Catholic. Why I'm saying this? Because I would like you to know. Okay. Tingnan ninyo sa Biblia. Hindi ba sinabi sa Biblia na nung ipinanganak ang Mesiyas, dumating ang mga pastor ay nasa sabsaban? Basahin nyo sa Gospel. Ang sabi doon, ang mga pastor ay nasa sabsaban na kung saan dumating ang anghel at ipinamalita sa kanila na ipinanganak na ang Mesiyas. Ngayon, kung Pasko, which is December, ang sinasabi natin, ipinanganak ang Mesiyas, anong panahon ito sa Israel? Hindi ba taglamig? Di ba? Taglamig yun. Hindi ba sa mga tuto sa pangyayari na ang mga pastor ay nandoon sa kaparangan at nagpapastor ng kanilang mga tupa? So, ibig sabihin, pag ibinumpara natin yung katulungang tradisyon ng Romano Katoliko at ang Biblia, hindi magpapanagpo. Sapagkat ang Pasko, na kung saan ay tradisyon ng Romano Katoliko, na niyayapos na rin ng mga Kristiyano ko ito, nagpapasko na rin. Anong nangyari sa katuruan ng kasulatan? Naging sola scriptura ka pa. Di ba? How could you call yourself a sola scriptura or scripture alone and yet you follow the wrong teaching? Sinabi pa sa banal na kasulatan na taglamig ipinanganak ang Mesiyas. Di ba hindi? And why do you celebrate? Di ba? So, hindi ako ano ba? Ang sinasabi natin dito, if you would like to become a real sola scriptura, tingnan ninyo ang mga pangyayaring inyong sinusunod kung tunay ito ay tama sa kasulatan. Kung hindi, huwag niyong sundin. Bakit? Huwag mong tawagin sola scriptura ka kung hindi ka sumusunod. Diba? Next time, may nasirahin. Mga kababaihan. Sola scriptura. Anyway, pinag-aaralan natin ito para maintindihan natin at maitama natin. Bakit? Para sa mga kasulatan. Ikalawang Timoteo 3, 16 ba, Pastor? Yes, Pastor. Pakibasa. Basa. All scripture is God's breath. It is useful for teaching, rebuking, correcting, and training for righteousness. Tagalog. Ang lahat ng kasulatan ay Sinasaya ng Diyos. pinasiyahan ng Diyos, Magagamit ito. magagamit para sa Pagtuturo. pagtuturo, Pagtatama. pagtatama, Pagtutuwid. pagtatama at pagtutuwid. Ano pa? Pagkasanay sa matuwid na pamumuhay. At Sasanay sa matuwid na pamumuhay. sasanay sa matutuwid na pamumuhay. Sinabi na ang kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos para sa pagtutuwid at para sa pagtatama. Narinig nyo ngayon, hindi ipinanganak ang Mesiyas sa araw ng taglamig. Anong gagawin nyo? Itama kung ano ang mali. Dahil hindi naman atin yun. Huwag kayong yumapos na hindi atin. Di ba? Yung Paskong yan, tradisyon ng Romano Katoliko, bakit tayo yung mayapos? Di ba? Sasabihin ko naman si tagaturo namin.
Parang ano, KJ siya, KJ. Killjoy. Eh, paano na yung aming pamamasko? Di ba? Ibig bang sabihin, hindi kami tatanggap ng mid-year ng 13-month pay? Kasi kasama yan di ba? Ang 13-month pay is for the bonus siya dahil ng Pasko. Ay sasabihin naman ng employer, tuwan-tuwa sila, yung mga protestante, hindi pala nagse-celebrate ng Pasko yan, wala silang 13-month pay. Anong gagawin nyo? Magpapasko na rin kami. Sayang yung 13-month pay. Di ba? Pero hindi ba kasi batas yun. Anyway, so the scripture is very clear. Ang kasulatan ay ginawa ng Diyos at ito'y kinasyahan upang maging gabay para sa matuwid na pamumuhay. Sinasabi ko nga, ito pinagkakanandakan ko. Bagamat tayo, hindi natin blessed na tayo, hindi ko matanda-tandaan yan eh. But in reality, by heritage, by culture, we are Protestants. Whether you like it or not. Di ba? Whether you like it or not, doon kayo galing. Dahil kung hindi nyo tatanggapin, huwag nyo nang basahin yung Biblia kasi sila ang nag-reproduce niyan. Kanila yan. Di ba? So, anyway, evangelical Christian tayo. Yung evangelical Christians tayo. But huwag nyo namang ikahiya ng Protestante. Huwag nyo ikahiya. Though we are evangelical, kasi marami ang nakalinyada sa Protestante. Yung mainline na tinatawag natin mainline Protestantism. United Methodist, UCCP, YEBIDIF, ano pa? Madami yan. O, kasama nga yun yung Aglipay. Kasama sa mainline Protestant yan. Tapos meron tayong evangelical. Tayo. Baptist, AGCO, PCEC, evangelical yan. Yung isa pa klase ng Protestante, yung tinatawag ng mga Pentecostals. Yung mga nag-speaking in tongues. Diba? Nakapag ginano ka, anong mangyari sa'yo? Diba? Slain by the Spirit. Diba? Yung meron pa silang ganon. They are also part of the Protestants. Hindi lang nila alam. Tayo rin hindi rin natin alam. But what I'm trying to say is for you to understand na hindi tayo nag-iisa. Collectively, 66 books, 72 Roman Catholic. So, with that, we are sticking on the 66 kasi sola scriptura tayo. Okay? At ang sabi dito, bakit ito ang basis natin? Kasi sinabi sa kasulatan, Timothy 3:16, na ito ay sinasyahan ng Diyos para gamitin natin para sa ating katutuwid na pamumuhay, para ituwid ang mali, gawin ang tama. Pag bulay-bulayan nyo ito, ano? Araw at gabi. Pero ang mga Kristiyano ngayon ay nagbubulay araw at gabi saan? Netflix. Ano ba? Yun naman mga kabataan nagbubulay-bulay araw at gabi saan? Sa FM. Di ba? Ngayon, ito ang sinasabi ko. You have to understand who you are. Dapat makilala nyo kung sino kayo kasi kung bakit kayo sumasama sa kanila kasi hindi nyo kilala kayo. You are a unique person. You are unique people. Why? Because you are children of God. Hindi ba? Nung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay naging anak ng Diyos. Eh bakit karamihan ng Kristiyano ngayon ang luway anak ng sanlibutan? Huwag niyo sabihin sa akin hindi totoo yan. Diba? Karamihan ng mga Kristiyano ngayon, Protestant man o ibang evangelical, sinabi ng Panginoon sa huling panahon, bago dumating ang Mesiyas, ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos ay manlalamig. Manlalamig. Okay? Mamaya. Okay na. Tuloy na lang ulit.